Section 14, number 1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. So, ibig sabihin po, walang sino man ang maaring usigin o parusahan nang hindi dumadaan sa wastong proseso ng batas. So, yun po. Sa number 2, in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved and shall enjoy the constitutional rights of the accused. So, dito po sa number 2 po, tinitiyak po dito na patas po ang pagproseso ng mga kaso ng mga kriminal. Pinapangalagaan din po nila ang karapatan ng mga nasasakdal. Meron po itong key principle of justice and due process. Una po is the presumption of innocent. Ito po yung the accused is considered innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. Ibig po sabihin, ang nasasakdal po ay tinuturing inosente hanggat hindi pa siya napapatunayan na nagkasala po siya. Pangalawa naman po, this principle places the burden of proof on the prosecution. So, ibig sabihin naman po dito, kung gaano kabigat ang ebidensyang hawak ng panig ng prosecution. Pangalawa naman po sa key principle po, enjoyment of constitutional rights. The accused is entitled to specific rights guaranteed under the constitutional, which it may include So ibig sabihin daw po, may karapatang makinabang ang ibig po daw sabihin na ang nasasakdal may karapatang makinabang sa mga karapatang nakatakda ng Constitution. Kabilang na po dito yung the right to be informed of the charges. Ibig sabihin po, karapatang ipaalam ang mga paratang laban sa kanya. Pangalawa naman po, the rights to legal counsel, karapatang magkaroon ng abogado upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Tapos po, sunod po is the right to remain silent. Ibig po sabihin, karapatang manatiling tahimik. Tapos, sunod po is the right to a fair speedy trial. Ibig sabihin po, karapatan magkaroon ng patas at mabilis na paglilitis. The privilege of writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety required it. So dito po sa section 15, karapatan ng isang tao ang hindi basta-bastang ikulong nang walang sapat na batayan. At kung ang isang tao ay ikukulong ng illegal, maaaring maghain siya ng writ of habeas corpus upang utusan ng korte na suriin ang legalidad ng pagkakakulong. Di ba po sabi dito na habeas corpus shall not be suspended except cases of innovation of rebellion. So, ibig po sabihin nun, maaari po siyang masuspende kagaya po ng
pananakop mula sa ibang bansa. Tapos rebellion po yung katulad din po ng kapag nag-aaklas laban sa gobyerno or sa government. Tapos maaari din po siyang kung kinakailangan din po siya para mapanatili po yung kaligtasan ng mga tao or yung publiko po. Writ of amparo. Ito naman pong writ of amparo, ito po yung mga natithreatened or napabalate ng public officials or ng mga individual. Tapos, ang example naman po dito ay, kunwari po sila ba, tinakot po siya ng pulis. Pero later on, pinakawalan din po siya. Pero po, nung pinakawalan siya, napapansin niya na po na minamanmanan siya ng pulis na nagpakawala sa kanya at pati yung pamilya niya. At umabot na po sa point na nakikita niya na po yung pulis na yun sa harapan ng bahay nila na pinagmamasdan yung galaw nila. Tapos po, ang tanong, pwede ba siyang mag-file ng petition o writ of amparo? At ang sagot po ay, oo, pwede po. Kasi pinakawala na po siya. Tapos meron pa rin pong bantang nangyayari. At kasi di po natin sure kung baka bigla siya atakin ng pulis na yun or patayin. Ang writ of amparo po kasi ito po ay para maprotektahan yung sarili natin or yung pamilya niya na mahinto yung ganong pangyayari. Writ of habeas corpus. From the word itself, ang writ daw po ay kasulatan or kautusan. Tapos yung habeas corpus naman po ay have the body. Yung body po yung corpus, yung corpse. Yung po. Tapos ang example naman po na kunwari po sila ba bigla po siyang dinakip ng mga pulis po, tapos kinabukasan hindi na po siya mahanap. Tapos ang gagawin po, pupunta po sa korte. Tapos magpapile ka po ng writ of habeas corpus para po ilabas nila yung katawan ng nahuli or ni Marco. At pwede ka pong pumunta sa Supreme Court, Court of Appeal, or sa Regional Trial Court. Section 17. No person shall compelled to be a witness against himself. This is a protection against self-incrimination which may expose a person to criminal liability. Isinasaad dito na walang taong maaaring pilitin maging saksi laban sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang isang tao ay may karapatang hindi magbigay ng payag na makapagpahamak o makapinsala sa kanya. Sa madaling salita, hindi maaaring pilitin ng isang tao na magsalita o magbigay ng ebidensya na magdudulot ng pagkalugi sa kanyang sariling kaso. Ang karapatang ito ay bahagi ng mga proteksyon laban sa sapilitang pagpapayag at katiwalaan ng proseso ng batas. Section 18. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs aspiration. Sa Section 18, itinatadhana na walang tao ang maaaring ikulong dahil lamang sa kanilang paniniwala o hangarin sa politika. Hanggat hindi ito lumalabag sa batas, layunin nito ang protektahan ang malayang pagpapayag ng opinyon at karapatang politikal at pigilan ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng gobyerno laban sa mga hindi sang-ayon sa kanila. 2. No involuntary servitude in any form shall exist, except a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Tinutukoy din sa Section 18 na walang sino man na maaaring pilitin na magtrabaho laban sa kanyang kagustuhan o maging alipin, maliban na lamang kung siya ay nahatulan ng krimen na pamamagitan ng tamang proseso. Involuntary servitude. Ang involuntary servitude ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang isang tao ay pinipilit magtrabaho ng walang kanilang kusang loob o pahintulot. Karaniwan ito ay kaugnay sa sapilitang paggawa kung saan ang tao ay pinapasunod sa trabaho sa ilalim ng mga kondisyon ng pang-aabuso o hindi makatarunong pagtrato. Slavery. Ang pagkakaalipin ay isang kalagayan kung saan ang isang tao ay pinipilit magtrabaho ng walang kalayaan at walang karapatan sa sarili niyang buhay o desisyon. Karaniwan, ang mga alipin ay binabayaran ng kakaunti o wala
at itinuturing silang ari-arian ng kanilang mga amo. Sila ay madalas na pinipilit na magsagawa ng mabibigat na mapanganib na gawain sa ilalim ng malupit na kondisyon. Peonage. Ang peonage ay isang sistema kung saan ang isang tao ay pinipilit magtrabaho upang bayaran ng utang. Ngunit madalas hindi natatapos ang pagkakautang dahil sa mababang sahod at hindi makatarungang kondisyon kaya't nawawala ang kanyang kalayaan. Exception. Punishment for a crime, civil or military service as required for a citizen for the defense of the state. Injunction requiring striking laborers to return to work pending settlement of a dispute. Exceptional services such as military and naval enlistment. Parents exercising authority over their children in the performance of reasonable amount of work. Assistance in the protection of peace and order of the community or help build and repair public highway and street. Ang teksto ay nagsasalita ng mga exception o mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay maaring hindi sakop ng isang particular na batas o regulasyon. May dalawang grupo ng mga exception na nakasaad. Sa madaling salita, ang mga nabanggit ay mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay maaaring hindi sakop ng isang particular na batas o regulasyon dahil sa espesyal na dahilan o kalagayan. Section 19. Excessive fine shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall the death penalty be imposed. Dito sa Section 19, sinasabi ang pinakaunang sinabi sa Section 19, bawal ang mahal na kabayaran at bawal na din ang mga di makataong pagpaparusa sa mga preso. Bawal na din ang death penalty maliban na lang kung ang kaso ay napakabigat at di na matusuklian ng kahit anong bago. Dito naman po sa pangalawa, the employment of physical, psychological, or degrading punishment against the prisoner or detainee. Dito naman po, mapaparusahan ng batas ang mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan, yung mga taong grabe mang-alapustahan ng mga bilanggo sa kapatid. Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-paying of full tax. Dito, sinasabi dito na hindi pwedeng magpakulong ang isang tao kung ang naging kasalanan lang din naman ay ang pag-utang. Pero, mapapakulong lang ito pag halimbawa, ginawa ko yung kasulatan na nilabag ng isang umutang sa'yo. Posible ang maging kaso niya dito sa non-breach of contract. Then, itinatawag tayong debt or ang utang. Any liability to pay money arising out of contract, express, or inquiry. Ito yung sinasabi na utang ng mga tao na kailangan bayaran dapat sa mga pinagkautangan nila. Minsan may mga patong to na natawag na interest. The full tax is a tax of fixed amount imposed on individuals residing within a specified territory, citizen, or not without regard to their property. Sa madaling salita, ang full tax ay tinatawag din head tax, ay isang uri ng buwis na sinisingil sa bawat individual na nasa tamang edad at anumang kanilang kita or pag-aari. Sa madaling salita, lahat ng nasa gustong edad ay kailangan magbayad ng full tax na hindi alintana kung mayaman o mahirap. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment of the same offense. Sinasabi po dito na nagsasaad na walang sinumang tao ang dapat maparusahan ng dalawang beses para sa iisang krimen. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Ibig sabihin nito, kung mahatulan ka o mapawalang sala sa iisang kaso, hindi ka na dapat muling makasuhan
para sa kaparehong krimen. Ang hatol na pagpapawalang sala sa isang korte ay nagsisilbing hadlang sa panibagong paglilitis para sa kaparehong kaso. Kung may expectation lamang kung mayroong pahintulot ang nasasakdal. Kung pumayag man ang nasasakdal na muling makasuhan, hindi na ito may tuturing na double jeopardy. Example, si Juan ay inakasuhan ng pagnanakaw. Nahatulan siya sa korte, hindi na siya maaaring muling makasuhan para sa parehong pagnanakaw. Ngunit kung pumayag si Juan na muling makasuhan, hindi na ito may tuturing na double jeopardy. Section 22. No ex post facto law or bail of attender shall be enacted. Ang ex post facto na batas, ito ay isang batas na nagpaparusa sa isang gawa na hindi krimen noong nagaganap ito. Ibig sabihin, isang gawa na legal noong biglang naging illegal dahil sa isang bagong batas na may retroactive effect. Epekto na pagbabalik ng nakaraan. Ang ex facto na batas ay maaaring gumagawa ng isang gawaing kriminal kahit na nagawa na ito bago pa malipas ang batas. Halimbawa, legal ang paggamit ng isang partikular na gamot noong nakaraan. Ngunit, naging illegal dahil isang bagong batas ang isang taong gumamit ng gamot na iyon. Noon ay hindi dapat paparusahan dahil pa ito ay krimen noong panahong iyon. Sa madaling salita, pinoprotektahan ng Section 22 ang mga mayayaman mula sa mga batas na maaaring magamit laban sa kanila ng hindi patas. Hindi dapat magkaroon ng batas na pagpaparusa ang isang tao dahil sa isang gawa na hindi pa krimen noong nagawa niya ito, o isang batas na pagpaparusa sa isang tao nang hindi dumadaan sa isang maayos na paglilitis. Ang mga ito ay mga pangunahing prinsipyo ng hustisya at karapatan pantao. Attainder, a legislative act which inflict punishment without a judicial trial. Di ba po sinabi po natin kanina na ang batas na ito ay nagpaparusa sa mga tao o isang grupo ng mga tao nang hindi dumadaan sa paglilitis ng hukuman. Ibig sabihin, direktang ipinapahayag ng mga batas ang isang tao o grupo nagkakasala na binibigyan sila ng parusa nang walang pagdinig o pagsubok sa korte. Liwanag, walang paglilitis. Ang pangunahing katangian ng isang bail of attainder ay ang kawalan ng isang maayos na paglilitis. Ang isang tao o grupo ay pinaparusahan nang hindi binibigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte. Direktang parusa. Hindi ito isang ordinaryong batas na nagtatakda ng mga krimen at parusa. Direkta nitong pinapaparusahan ng isang partikular na individual o grupo ng walang proseso ng pagsubok. Tandaan, kung ang mga parusa ay mas magaan kaysa sa kamatayan, ang batas ay tinatawag na bail of pain and penalties.
pareho na rin ang kahulugan nito. Isang direktang pagpaparusa ng walang paglilitis. In short, a bail of attender is a shortcut to punishment, bypassing the fundamental right to a fair trial. Is a violation of basic legal principles and human rights. Magpalala ng isang krimen kumpara sa parusang nakalagay noong nagaganap ang krimen. Halimbawa, may magnanakaw ng 1,000 piso. May parusa siyang 6 na buwan na pagkakabilanggo. Ngunit dahil sa bagong batas, ang parusa ay naging 1 taon na pagkakabilanggo. Kahit na ang krimen ay nagaganap bago pa maipasa ang bagong batas, paglabag sa karapatang pangtao. Ang bail of attender ay isang malinaw na paglabag sa karapatan ng isang makatarungang paglilitis o tinatawag na due process of law. Ito ay tinuturing na isang uri ng pang-aabuso ng kapangyarihan.